Maraming nagtatanong, tinuturo ba ng Luke 15-16 at Acts 16:33 na dapat binyagan ang mga sanggol? Ang sagot ay hindi. At ito ang dahilan. Sa Luke 18, dinala ng mga magulang ang kanilang mga sanggol kay Jesus. Pero pansinin ito, nang tumugon si Jesus, gumamit siya ng ibang salita, mga bata, bilang halimbawa ng pananampalatayang parang bata. Hindi ito tungkol sa kung sino ang dapat binyagan, kundi kung paano dapat lumapit sa Diyos. May kababaang loob, tiwala at pagdepende. Sa Acts 16, ang jailer ay sumampalataya kay Kristo at sumampalataya rin ang buong sambahayan niya. Walang sinabing may sanggol doon. Inilalarawan lang ng teksto ang isang natatanging pagkakataon kung saan buong pamilya ang dinala ng Diyos sa pananampalataya. Tinuturo ng Biblia na ang binyag ay larawan ng kamatayan, libing at muling pagkabuhay. Ang kahulugang ito ay akma lamang sa taong personal na sumampalataya. Si Jesus mismo ay binautismohan sa edad na 30 at sa pamagitan ng paglulubog dahil siya ay umaahon mula sa tubig. Ipinakita niya ang bautismo para sa mananampalaya, hindi para sa sanggol. Kaya malinaw, hindi itinuturo ng Luke 18 at Acts 16 ang binyag ng sanggol. Ipinapakita ng Biblia na ang bautismo ay tanda ng personal na pananampalataya kay Jesucristo. Para sa karagdagang impormasyon o mga katanungan, bumisita sa aming Facebook page, ang The Way Community Bible Church.